Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Naldo. Ang aking kwentong ibabahagi po sa inyo ay nangyari noong iniwan ako ng aking unang asawang si Melly. Iniwanan niya po ako kasi hindi niya tanggap ang pagiging isang albularyo ko. Minamaliit niya ito dahil ang trabahong ito ay di naman kayang bumuhay daw ng isang pamilya. Hindi ko naman ito kayang talikuran dahil ang aking karunungan po sa panggagamot ay mula pa sa yumao kong lolo. Wala akong ibang gusto kung hindi ang makatulong po sa mga may sakit na walang pambayad po sa ospital. Nagkakasya lamang po ako kung ano lamang ang kayang ibigay ng aking mga naging pasyente, na madalas ay pasasalamat lang talaga ang kanilang kayang nagiging bayad sa akin. At ito ang hindi matagalan po ng aking asawa, Kuya Bari, kung kaya pinili niyang iwanan ako sa kabila ng kanyang pagdadalang tao sa panganay sana naming anak. Umuwi po siya sa kanilang probinsya sa Masbate. Magmula po noon, wala na po akong naging balita pa sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang aking buhay kahit wala siya sa aking tabi. Mahirap talaga sa umpisa, lalong-lalo na kapag dumaraan ang araw at buwan na naiisip kong isisilang na ang aming anak na walang magigis ng ama sa kanyang tabi. Napakasakit po, ngunit wala akong magawa upang mapuntahan sila dahil kulang pa sa aking pagkain ang kinikita ko. Hanggang isang araw, 11:00 ng gabi, nagkaroon ako ng isang pasyente. Isang babaeng lumitaw sa kadiliman ng kabundukan. Nanghihina siyang lumapit sa akin at nagmamakaawang sana raw ay matulungan ko siya sapagkat may mga kalalakihan daw na humahabol sa kanya. Hindi naman ako nagdalawang isip pa at pinapasok ko po siya sa maliit kong tahanan. Yari lamang po ito sa pinagtagpi-tagping balat ng niyog at kugon naman ang bubong. Sumilip pa nga ako sa aking bintana upang makasigurong wala sa kanyang nakakitang ibang tao sa pagpasok niya sa aking munting kubo. Napansin kong napakaraming sugat ng katawan ng babaeng ito. Punit-punit din ang puting saya nito at halos napuno rin ng mga latay at mga pasa ang makinis itong balat. Halos hindi ko po siya makilala, Kuya Bari, dahil sa marami na ang dugong umaagos sa kanyang mukha. May malaki siyang sugat sa kanyang noo. Nakakasigurado akong nagmula iyon sa tama ng isang itak. Bukod pa roon, mayroon din itong tama ng isang matulis na bagay sa kanyang likuran at nag-iwan po iyon ng isang malalim na sugat. Takot na takot ako nang makita ko ang sinapit ng babaeng ito. Dahil kung ito ay mamamatay sa bahay ko, baka ako naman ang mapahamak at maibintang sa akin ang pagkasawi nito. Katulad ng nasabi ko, ito talaga ang napili kong gawain, ang tumulong sa aking kapwa. Hindi ko rin maipaliwanag ang aking nararamdaman magmula po nang makita ko ang aking panauhin. Halos 2 araw na walang malay po ang babae. Ngunit habang dumadaan ang mga oras, napapansin kong tila napakabilis humilom ng kanyang mga sugat. At habang gumagaling ang mga iyon ay lumalabas na ang kanyang kaanyuan. Kuya Bari, may taglay siyang kagandahan. Napakaamo po ng kanyang mukha at maputi ang kanyang balat na maihahalin tulad ko sa isang labanos. Malambot din ang kanyang mga palad. Hindi ako nagsasawang pagmasdan siya habang payapang natutulog sa aking silid-tulugan. May kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Yung tipong talagang itinitigil ko pa ang pagtanggap ng mga pasyente ng ilang araw dahil gusto kong ibuhos ang lahat-lahat ng atensyon ko sa panggagamot ko po sa kanya. Gusto ko agad siyang makabawi ng kanyang lakas. At sa loob lamang po ng halos 4 na araw, Kuya Bari, ay dumating na nga
ang pinakahihintay kong pagkakataon. Ang magandang babaeng inaalagaan ko ay nagising na sa kanyang pagkakatulog. Unang pagmulat pa lamang ng kanyang mga mata ay agad nang gumala ang kanyang mga mata sa kabuuan po ng aking silid. Tumitig din siya sa akin at kinikilala ako. Maya-maya rumihistro sa kanyang muka ang pagkalito. Sinuri niya ang kanyang sarili at hinaplos kung saan nakalagay ang ilan niyang mga dating sugat na humilom na. Kumunot din ang kanyang noo nang mapansing iba na ang kanyang kasuotan. Nakita kong namula ang kanyang mga pisngi at dahil po doon naramdaman kong tila nahiya siya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Agad kong ipinaliwanag sa kanya na kailangan kong gawin iyon upang mapadali ang paraan ko sa aking panggagamot sa mga sugat sa kanyang katawan. Nakaramdam lang ako ng kapanatagan nang ngumiti siya sa akin ng buong tamis. At dahil po sa ngiting iyon, pakiramdam ko Kuya Bari ay muling tumibok ang aking puso kahit ilang araw pa lamang kami nagkakasama. Siya nga po pala, siya si Florida, ayon na rin sa kanyang ipinakilalang pangalan sa akin. Dahil nga sa nahulog na ang loob ko sa kanya, ay nanatili siyang tumira po sa akin. Itinigil ko ang aking panggagamot na noon ay di ko nagawa kay Merly. Lahat ay nagbago sa isang iglap lamang. At pagkalipas nga ng ilang araw pa ay nagpahayag na ako ng pag-ibig sa kanya. Walang pagsisidla ng aking tuwa nang tinanggap niya ang aking pag-ibig. Sabi niya sa akin ay nagustuhan niya ako dahil sa aking pagiging maalaga. Naging masaya kami sa pagdaan lamang ng ilang araw. Ngunit isang palatas ang aking natanggap. Ito ay mula sa isang kamag-anak ni Merly at sinasabi na sa sulat na namatay daw ang aking asawa dahil sa kanyang panganganak. Ilang araw na ang nakararaan. At ang kanyang sanggol na isinilang ay nasa pangangalaga ng kanyang tiyahin at kamag-anak. At dahil wala akong sapat na ipong pera po para sa pamasahe papunta sana sa probinsya, tiniis ko ang aking anak na hindi makita. Napakasakit po noon para sa akin na hindi ako ang nag-aalaga ng aking anak. Gusto ko ding makita sana ang aking anak, pero dahil nga sa kawalan ng salapi, alam kong di ko iyon magagawa. Nagkaroon kami ng isang seryosong usapan ni Florida. Doon ay ipinagtapat ko sa kanya ang lahat-lahat. Gayon din ang pagkakaroon ko nga ng asawa. Noong una ay nagulat siya, pero kalaunan nang malaman niya na ako ang iniwan ni Merly ay sa akin siya nakisimpatya. Nakinig lang siya sa akin sa aking mahabang kwento. Iyak ako ng iyak ng gabing iyon. Ngunit naroroon si Florida na pinapagaan lamang ang sakit at pagdadalamhati kong nararamdaman. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi ko inaasahan. May nangyari sa amin Kuya Bari. Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinigay niya sa akin ang kanyang sarili at mula ng araw na iyon ay natawag ko na siyang akin. Dumaan pa ang ilang araw, unti-unti kong natanggap ang aking naging kapalaran sa una kong naging pamilya. Wala na akong ibang iniisip at iniintindi pa ng mga araw na iyon kung hindi ang bago kong asawa. Hanggang sa isang araw ay may sumubok na magpagamot po sa akin. Doon ko nalaman na tulad ni Merly ay ayaw din ni Florida na ako ay manggamot at ituloy ang aking pagiging isang albularyo. Sinunod ko naman siya Kuya Bari sa paraang hindi ako nanggagamot sa lugar na tanaw ng kanyang mga mata. Nanggagamot ako ng palihim. Mahal, may sasabihin ako sa iyo. Isang gabi ay sabi niya sa akin pagkatapos naming maghapunan.
Agad ko naman siyang tinanong kung anong bagay iyon na gumugulo sa kanyang isipan. Ikinabigla ko ang kanyang sinabi, Kuya Bari. Humingi siya ng tawad sa akin at sinabing siya ay baog at walang kakayahang magkaroon ng anak. Noong una ay hindi ako nakaimik, ngunit kalaunan natanggap ko na ang bagay na iyon. Talaga nga sigurong may mga bagay na nakaukol na sa bawat tao. Pero mas ikinabigla ko ang sinabi niyang kasunod nun. Nais daw niyang mag-ampon. Wala na akong nagawa kung hindi ang tumango sa kanya. Naisip ko kasing mabuti na rin siguro iyon kung iyon ang makakapagpagaan ng kanyang kalooban. At kung iyon ang makakakumpleto sa kanya ay hindi ko siya pipigilan. Ayaw ko kasi siyang kontrahin dahil ayaw kong maulit ang nangyaring hiwalayan namin ni Merly noon. Ayaw ko ring iwanan niya ako. Ngunit isang araw ay bigla na lamang itong nawala sa akin nang hindi siya nagpapaalam. Halos 4 na araw siyang nawala at hindi ko alam kung saan ito nagpunta. Labis naman akong nalungkot sa pangyayaring iyon dahil akala ko ay naiwan na naman ako ng mag-isa. Ngunit pagkatapos nga nun ay muli siyang bumalik sa akin na mayroon ng bitbit na isang sanggol. Anak daw iyon ng isa nilang kamag-anak at ito'y ipinaampun daw sa kanya. Ipinagkaloob sa kanya ang bata dahil masyado na raw maraming anak ang magulang nun at hindi na ito kaya pang alagaan. Ewan ko ba, pero medyo mabigat ang pakiramdam ko sa sitwasyong iyon. Naiisip ko kasi ang aking sariling anak. Nalungkot ako sa isiping mag-aalaga ako ng isang batang hindi ko naman kaano-ano, ngunit ang aking anak ay hindi ko man lang magawang alagaan at mahalin. Lalaki po. Lalaki ang sanggol na inampun po ni Florida. Natuwa naman ako dahil nakita kong magaling din palang ina si Florida. Naging masyado siyang maalaga sa bagong miyembro ng aming pamilya. Halos lahat ng atensyon niya ay naroroon na sa bata. Palagi na rin siyang pagod na yung tipong hindi na niya naibibigay ang aking pangangailangan dahil nga sa labis na kapaguran sa pag-aalaga ng sanggol. Nakaramdam tuloy ako ng selos sa batang si Danny. Iyon po ang ipinangalan niya sa bata. Dahil doon ay hindi ko kayang maibigay sa sanggol ang maayos na pagtrato. Naging magagalitin ako at ni minsan ay hindi ko magawang hawakan ito. Palagi akong umaalis at ginagawa ang aking nakagawiang gawain, ang panggagamot. Nagawa ko na ring dumayo sa ilang lugar at nilibang ko ang aking sarili sa aking pagiging albularyo. Samantala, dahil sa ginawa kong iyon ay nalaman kong nagkaroon na ng patayan sa lugar namin at sa karatig na mga baryo. May ilang mga natatagpo ang bangkay na wakwak ang kanilang tiyan at wala ng lamang loob. Isa pang nawala sa mga biktima ay ang kanilang mga mata. Isang aswang ang pinaghihinalaang may kagagawan ng mga bagay na iyon. Nagkaroon ng takot ang mga tao tuloy. Kaya madalas hapon pa lamang ay talaga namang nagsasara na sila ng kani-kanilang mga tahanan sa takot na mabiktima ng nilalang na iyon. Itinuloy ko lamang ang aking pagiging albularyo. Pero sabi nga sa kasabihan, walang sikretong hindi nabubunyag. Sa madalit salita, nalaman din kalaunan ni Florida ang aking ginagawa at iyon ang naging dahilan ng aming pag-aaway. Tinatanong ko naman siya kung anong rason kung bakit ayaw niya ang ginagawa ko, pero hindi naman niya magawang sumagot. Wala siyang maidahilan sa akin ng matino. Nagpatuloy ang aming pagbabangayan hanggang sa nanlamig na kami sa isa't isa.
Nag-uusap pa rin naman kaming mag-asawa, Kuya Bari, pero hindi na tulad noon. Lumipas ang ilang araw, napansin ko ang biglaang pagbabago ng aking kinakasama. May mag-iilang gabi na bigla na lamang itong nawawala sa aking tabi at iniiwan na rin niya ang sanggol na dati ay alagang-alaga niya. Kapag ka umaalis si Florida ay umaga na ito bumabalik. Dahil doon ay para akong nabagsakan ng paso sa ulo. Natauhan ako sa nangyayaring iyon sa aming relasyon. Ayoko mawala sa akin si Florida, kaya naman sinimulan kong ayusin ang aming pagsasama. Sinuyo ko siya hanggang sa muling bumalik ang sigla ng aming pagsasama. Hanggang sa ilang panahon na ang lumipas, sa wakas natanggap din ni Florida ang aking trabaho. Dahil doon ay malaya ko nang nagagawa ang makapanggamot ng mga may karamdaman. Noong mga panahong ito, Kuya Bari, ay di pa rin humuhupa ang usapin tungkol sa pambibiktima ng aswang. At ang aswang na ito mula sa mga nakakakita ay isang uri daw ng aswang na kayang magbalat kayo bilang isang uwak. Mata ang karaniwan nitong kinakain sa kanyang mga nabibiktima. At sa pamamagitan po ng matutulis itong mga kuko ay nagagawa niyang wakwakin ang tiyan ng tao at ilabas doon ang kanyang mga bituka at lamang loob. Marami ang nanghingi sa akin ng tulong na sana ay mapuksa na nga ang nasabing aswang na iyon. Ngunit batid ko po ang aking kakayahan. Magaling lamang ako sa panggagamot at hindi sa pagpaslang ng isang aswang. Paglipas lamang ng ilang araw ay mas naging agresibo at naging sunod-sunod na ang pagpatay ng aswang na ito. At isa sa labis kong ikinabahala ay ang nagiging karaniwang biktima ay ang aking mga nagiging pasyente. At karamihan pa sa kanila ay iyong mga napapagaling ko na sa karamdaman, pero kalaunay matatagpo ang walang buhay o kaya naman ay siyang inaatake ng aswang na ito sa kani-kanilang mga tahanan. Isang gabi, naratnan ko ang aming ampon na naghihintay sa aking pagdating. Nag-iisa ito at nakatunghay sa may bintana. Sumilay kaagad ang ngiti sa labi nito nang makita ako at agad akong sinalubong sa aking pagdating. Pero hindi ko ikinatuwa iyon. Dahil kailanman ay hindi ako nagkaroon ng amor sa batang iyon. Ayaw ko po talaga sa kanya, Kuya Bari. Ayaw ko sa kanya dahil hindi ko siya sariling anak. Hindi siya ang anak namin ni Merly. Hinahanap niya sa akin ang kanyang nakagisnang ina. Gabi na po iyon. Nanay mo? Hindi ko alam kung nasaan eh. Kung gusto mo hanapin mo, sige lumayas ka at wag na wag kang babalik hanggat hindi mo kasama ang iyong hilaw na ina. Singhal ko kay Danny. Nagulat pa nga ito sa akin dahil sa biglaang taas ng boses ko. Dahil sa labis naman na takot ay tumakbo ang bata palabas ng aming kubo. Hindi ko naman siya hinabol o nagawang pigilan. Talagang wala talaga akong pakialam sa batang iyon. Wala akong paki maski alam kong delikado ang sinuman na nasa labas ng bahay pagsapit ng gabi. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng pag-aalala para sa kaligtasan niya at mas inuna ko pa ang matulog. Naalipungatan na lamang ako nang makarinig ako ng mga kaluskos sa loob ng aming bahay. Nang silipin ko iyon, nakita ko si Florida na paikot-ikot at naglalakad sa sala. Kinabahan ako nang may nakita akong sugat sa katawan niya. Agad akong lumabas ng aking silid at tinanong ko kung ano ang nangyari sa kanya. Nasugatan daw ito dahil napagkamalan siya ng mga tanod na isang aswang. Hinabol daw siya at tinamaan daw ng sibat sa braso. Nakilala ka ba nila? Tanong ko agad sa kanya. Mabilis naman itong umiling. Nang makita kong muli ang aking asawa sa ganoong kalagayan
ay agad ko siyang ginamot. Natakot ako para sa kanya, Kuya Bari. Maski sabihin niya na walang nakakakilala o nakakilala sa kanya, ay labis pa rin akong natatakot para sa kanyang kaligtasan. Agad kong naisip na pag-aralan na talaga kung papaano makapamuksa ng aswang. Ngunit mas gusto kong unahin na makilala ang aswang sa pamamagitan ng langis na tagasuri. Sa paraang iyon, kung sakaling muling mapagbintangan si Florida, ay maipagtatanggol ko siya at malalaman ko kung sino talaga ang aswang na iyon sa aming baryo. Pagkatapos kong magamot ang kanyang mga sugat, ay agad na siyang nagpahinga at natulog. Ilang minuto lamang ang nakararaan ay may tumatawag na sa aming bakuran. Nang sumilip naman ako ay nakita ko ang ilang grupo ng kalalakihan sa labas. May daladala silang mga sibat at mga sulok. May mga galos din sa katawan ang ilan sa mga taong iyon. Matindi ang kaba na naramdaman ko ng mga sandaling iyon dahil hinala ko ay baka ang asawa ko ang kanilang hinahanap. Pinaligiran pa nila ang aming bahay. Agad kong itinago ang dugoang damit ni Florida. "Tao po! Tao po!" Tawag nila mula sa labas. Nang malinis ko na ang loob ng aming tahanan, ay binuksan ko ang pintuan ng aming kubo. Agad nilang tinanong sa akin kung mayroon daw bang nagawing babaeng sugatan sa aking bahay. Siyempre ang sinabi ko ay wala. Pigil na pigil ko ang aking hininga ng mga oras na iyon. Nagbiro pa nga ako. Sinabi ko sa kanilang huwag silang magbabanggit ng tungkol sa babae dahil selosa ang aking asawa. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagpaalam na ang mga lalaki at umalis na. May kakaiba na rin akong nararamdaman sa aking asawa pero in denial pa rin ako, Kuya Bari. Mas gusto kong isipin na inosente ang aking si Florida. Kaya agad akong gumawa ng langis na tagasuri kinabukasan. Nanguha ako ng mga sanga ng balite at puting buhay na bato at ito ang ibinabad ko sa langis na mula naman sa nyug na may iisang mata. Noong matapos kong manguha ng mga sangkap, ay nadaanan ko ang mga nagkakagulong tao. Mayroon silang pinagkakaguluhang isang nakahandusay na bangkay sa tabi lamang ng kalsada. Halos bumaliktad ang aking sikmura nang makita ko ang karumal-dumal na sinapit ng biktimang ito. Nakita kong naroon ang mga lalaking rumoronda ng gabi. Ayon sa mga kwento ng mga ito ay hindi na nila naabutan pa ang aswang na dumali sa lalaking iyon. Ngunit nangako sila na huhulihin nila ang aswang upang di na muli pang makapangbiktima. Agad namang sumagi sa isipan ko ang anak naming si Florida na si Danny. Mula kasi kagabi ay hindi pa ito bumalik ng aming bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng labis na pag-aalala at lungkot. Agad kong nilapitan ang isang lalaki at tinanong siya kung mayroon ba silang nakitang batang lalaki. Ngunit sinabi nilang wala silang nakita. Para akong pinagsukluban ng langit at lupa sa pangambang baka may nangyari ng masama sa aking anak. Agad kong inilagay sa maliit na botelya ang mga sangkap na iyon at nagsimula akong maglagalag sa gubat upang hanapin ang aking anak. Hindi ako umuwi sa aming tinitirhan ni Florida. Hinanap ko si Danny sa mga sulok-sulok ng gubat sa pag-asang baka nakatulog lamang ito o di naman kaya ay naliligaw lang at hindi na makauwi. Kasalanan ko. Kasalanan kong hindi ako naging mabuting ama para sa kanya. Kung tutuusin nga, wala namang kasalanan si Danny sa akin kung bakit ako naging miserable. Kasalanan ko ang lahat-lahat. Malayo na ang nalalakad ko.
may nakita akong isang maliit na kubo doon sa gitna ng kagubatan. Halos luma na iyon at butas-butas rin ang bubungan. Ginapangan na rin ng mga damong ligaw at mga baging ang dingding nito. Dahil sa sobra na ang aking pagod, nagpahinga na muna ako pansamantala at hindi ko na malayang napaidlip ako sa nabubulok na kawayang sahig ng kubong iyon. Halos isang araw ang ginugol ko sa paghahanap lamang kay Danny, kaya naman pagod na pagod ako. Hindi ko na namalayang inabot na ako ng gabi. Nagising na lamang ako sa biglaang paghapdi ng aking tiyan. Maya-maya'y kumulo ang langis na aking ginawa na nasa aking bulsa. Kasabay noon ay nakakita ako ng isang uwak na nagpapalibot-libot sa itaas ng puno doon sa kinauupuan ko. Nagulat ako sa laki ng uwak na ito. Napabalikwas ako ng bigla at nadampot ang isang piraso ng kahoy sa aking tabi. Agad itong lumipad papalayo, ngunit bumalik rin upang muli akong sugurin at tukain. Napag-alaman kong pinupuntirya nito ang aking mga mata. Bumaon ang kuko nito sa aking mga braso na ipinanghaharang ko sa pag-atake niya sa akin. At nung makakuha ako ng pagkakataon ay isinabit ko ang aking tagasuri sa leeg ng malaking ibon. Parang nagulat ito at nawala sa direksyon ang paglipad nito at bumagsak sa labas ng bahay. Sinundan ko iyon kung saan ito bumagsak at doon nakita ko ang isang eksenang nagpahigit sa aking hininga. Nakita ko si Danny na tinatanggal nito ang maliit na botelyang nakasabit sa lieg ng isang babae. Umiiyak na tumingin sa akin ng aking anak. Halata sa kanyang mga mata ang labis na takot. Nagdilim naman ang aking paningin sa eksenang ito. Bagamat hindi ko pa nakikita ang muka ng inililigtas niyang aswang, ay biglang kumulo ang dugo ko sa ginawang iyon ng ampon naming si Danny. Lalong-lalo na nang muling maging uwak ang babae at nakalipad ito papalayo. Hinambalos ko siya ng kahoy at di siya nakailag doon. Nasaktan siya ngunit imbis na tubakas at tumakbo ay mahigpit niyang niyakap ang aking mga hita. "Tama na po, Itay. Hindi naman po alam ng aswang ang kanyang ginagawa. Huwag niyo po siyang papatayin." Dahil sa narinig kong iyon ay nagawa ko siyang sipain at kinaladkad pa uwi sa aming kubo. At iyon ang nakita ni Florida. Labis itong nag-alala sa kanyang anak. Hindi niya pinansin ang aking mga sugat. Mas nauna pa niyang niyakap ang ampon na iyon. Ngunit ang tagasuri sa suot ko ay biglang kumulo na naman. Alam ko na sa pagkakataong ito na hindi isang normal na tao ang mga kasama ko sa bahay. Palihim kong kinuha ang aking itak at bala kong paaminin sa oras na iyon ang aking kinakasama. "Gusto kong magtapat ka sa akin, Florida. Ikaw ba ang aswang na pumapatay dito sa ating baryo?" Buong lakas kong sigaw, ngunit hindi pa rin ito nakapagsalita at hindi makasagot sa mga tanong ko. Napabitiw siya sa pagkakayakap sa kanyang anak. Kapansin-pansin din ang naging pamumula nito at ang pag-atras ng dahan-dahan. Natatakot rin ako sa magiging sagot niya, lalo na nang makita kong humarang sa harapan ko si Danny at ito'y umiiyak. Ipinagtanggol nito si Florida sa kunwaring pananakot ko. Sinabi ng bata sa akin na hindi sinasadya ng kanyang ina ang pumatay ng tao dahil ipinagtatanggol lamang nito ang kanyang buhay. Muli kong napagbuhatan ng kamay ang batang iyon. Sa lakas ay nawalan ito ng malay at napahandusay pa sa sahig. Biglang nag-hysterical si Florida at pasigaw nitong sinabi na wag ko raw sasaktan ng bata dahil iyon ang
tunay kong anak. Ang anak namin ni Melly ay walang iba kung hindi si Danny. Gulat na gulat ako sa revelasyong ito. Inamin sa akin ni Florida na noong mga panahong nawala ito ng halos 4 na araw ay sinabi niyang uuwi siya sa probinsya at hinanap ang anak namin ni Merly. Kinuha daw nito ang bata sa kanyang tagapag-alaga. Ginawa iyon ni Florida dahil nakita niya ang labis na pangungulila ko sa aking anak. Humingi siya ng tawad sa akin dahil sa hindi agad niya nasabi ang buong katotohanan tungkol sa tunay na katauhan ng aking anak. Inamin na din ni Florida na isa nga siyang aswang ngunit wala doon ang focus ko. Nawala ang interes ko sa pagiging aswang niya kung hindi nasa aking anak. Kung nalaman ko lamang iyon ng mas maaga pa, ay di ko na sana nasaktan pa ito at hindi lumaki sa sama ng loob na ibinigay ko sa kanya. Agad namang bumagsak ang mga luha sa aking mga mata at nilapitan ang bata at niyakap. Humingi ako dito ng tawad at nanghingi sa kanya ng pangalawang pagkakataon para maging ama niya. Ginawa ko iyon, Kuya Bari, nang magising siya buhat sa pagkakahimatay. Lumuluha ito at ngumiti lamang sa akin. Tanda siguro na ako'y kanyang pinatawad. Ang masaklap, Kuya Bari, mula nang nagkaalaman na ng buong katotohanan ay iniwan na nga rin ako ni Florida. Tahimik siyang umalis na hindi ko man lang sa kanya nasasabi kung gaano ko pa rin siya kamahal. Sa kabila ng pagiging aswang niya ay handa ko siyang tanggapin ng buong buo dahil sa alam ko na mahal ako ng aking asawa. Hindi ko namalayan na napakarami pa lang niyang naging sakripisyo para sa akin. Napakasakit po magpasa hanggang ngayon. Hindi na talaga bumalik pa sa akin ang aking asawa at magpasa hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin siya. Magpasa hanggang ngayon po ay hindi talaga ako makapaniwala na ang kinakasama ko ay isang aswang. Kung hindi ko pa ginawa ang tagasuri na langis ay hindi ko matutuklasan ang pagkatao ng aking kinakasama. Sa kasalukuyan po ay kasama ko pa rin si Danny. Sa katunayan po ay siya po ang nagsulat ng kwentong ito upang ipadala sa inyong channel. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Ito po ang aking tunay na karanasan na hinding-hindi ko na malilimutan. At sana po ay kapulutan din ng aral na kung minsan huwag tayong basta-bastang magtitiwala kaagad sa taong hindi pa nating lubusang kakilala. Lubos na gumagalang, Naldo. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Tandang-tanda ko pa noong 1999 sa aming probinsya sa Quezon ang hindi makakalimutang karanasan na tumarak sa aking kabataan nang magkaroon ng malubhang karamdaman si Lola Coring. Katatapos ko pa lang noon sa elementarya. Nasa edad 12 pa lang ako noon at nagsimula na kaming magbakasyon. Sumapit ang summer vacation na pinakahihintay ng bawat estudyante sa matagal na pananatili sa paaralan. Sabado de Gloria noon at pinaniniwalaan ng mga Katoliko na patay noon ang Diyos at nababalot ng kadiliman ang sansinukob habang hindi pa nabubuhay na muli ang kapangyarihan ng Diyos. Kasalukuyang nasa malayo ang aking nanay at abala siya sa pagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Madalas kaming nakakatanggap ng mga overseas call dahil parati naming namimiss ang isa't isa. Buwan-buwan din kaming pinapadalahan ni nanay ng pera bilang panggastos at pambayad namin sa kuryente,
pati sa tubig at iba pa naming pangangailangan sa araw-araw. Samantalang nasa Lyceum of Batangas naman ang aking panganay na kapatid na kumuha ng computer engineering. Naiwan kami ng aking tatay sa probinsya. Nasa edad 80 na si Lola Coring nang magsimula siyang magkaroon ng demensya o mas kilala bilang senyales ng pag-uulyanin ng isang matanda at lumapot na rin ang kanyang dugo. Naging mahina na rin siya dulot ng kanyang katandaan. Mahina na rin ang kanyang panunaw at napansin namin na hindi na siya tumatanggap ng anumang malalambot na pagkain. Nakarate siya noon sa isang folding bed sa may sala ng aming bahay. Isang gabi, habang lumalakas ang hangin sa labas ng bahay, ay biglang nawalan ng kuryente. Naisip ko na ang low pressure na binalita sa radyo kaninang tanghali ay maaaring natuluyan ng ganap na isang bagyo. Nangusap at nakiusap si Lola Coring sa aking tatay sa mahina at naghihingalong boses. Pedring, maaari mo bang tipunin ang aking mga apo? Hindi na ako magtatagal at anumang oras ay maaari na akong mamatay. Gusto ko silang makita sa huling pagkakataon. Umubo pa ng makailang beses si Lola Coring bago tuluyang umalis ang aking tatay upang kausapin kaming 5 magpipinsan na nagkukwentuhan sa may balkonahe ng aming bahay. Nabahala kami sa sitwasyon ni Lola at hindi namin mapigilang mapaluha habang lumalapit kami sa nakaratay na matanda. Malaki na rin ang ipinayat niya at hindi na rin siya katangkarang babae, ngunit nakikilala pa rin siya sa mapupungay na mga mata at mahabang puting buhok. Pinalapit niya kaming lahat sa kanya. Partikular na ako na paborito niyang apo. Nangusap siya sa magaralgal at mahinang boses. Masaya ako na nakumpleto kayo, mga apo ko. Kaya ako kayo ipinatawag upang sasabihin ang huli kong habilin. Gusto kong ipangalaga sa inyo ang aking kapangyarihan upang maipasa sa susunod na henerasyon ang kapamahalaan ng aking kinagisnan upang hindi maputol ang salinlahi ng aking mga magulang. Nagimbal kaming magpipinsan habang hawak namin ang kanyang mga kamay. Nakaramdam kami ng matinding lamig at tila may pumasok na fog sa may balkonahe papasok sa sala. Nabitiwan namin ang kanyang mga kamay nang mapansin naming nagbago ang kanyang mga mata. Lumiit ang itim at naging islit ang itsura ng kanyang mata na katulad ng isang makamandag na ahas. Unti-unti niyang ibinuka ang kanyang bibig at inilabas ang isang malaking itim na perlas. Halos magsigawan kaming magpipinsan nang marinig naming biglang nagsaraduhan ang mga pintuan ng lahat ng silid, gayon din sa harapang pintuan ng aming bahay. Umatras kami papalayo kay Lola nang masaksihan naming nagbago ang kanyang anyo. Humaba ang kanyang dila. Tinubuan siya ng napakalagong balahibo na tulad sa mga mababangis na hayop. Nagkaroon siya ng matutulis na pangil at nanlilisik ang kanyang mapupula at nagbabagang mga mata na animoy mata ng isang mabangis na hayop. Napakasama ng kanyang mga tingin sa akin. Tumagos sa aking kaluluwa. Parang hinihiwa ang kaibuturan ng aking kalooban. Lola! Napasigaw ako sa sobrang takot. Tila wala siyang naririnig at hindi na siya ang Lola Coring namin. Isa na siyang ganap na aswang na tinubuan ng malalaking pakpak
sa kanyang likuran. Kung hindi ninyo tatanggapin ang aking ipapamana, mabuti pang kitlin ko na lang ang mga buhay nyo. Mga wala kayong utang na loob. Hindi nyo man lang pinahalagahan ang pag-aaruga ko sa inyo nung mga bata pa kayo. Mga wala kayong kwentang mga apo. Lalong bumangis ang kanyang anyo. Lumipad siya sa may kisame at tinamaan niya ang bumbilya na naging daan upang bumagsak ito sa sahig. Nagkagulo kami at nagtatakbo patungo sa front door, pero mabilis na nakatalon si Lola Kuring at hinarangan niya kaagad kami. Gumapang kami papalayo ng aking mga pinsan na namumukto ang mga mata. Umatras kami papalayo, subalit mabilis niyang nahablot ang hood ng jacket ko at natangay ako sa ere. Lumakas ang mga palahaw naming magpipinsan. Kumuha ng florera si Michelle at ibinato niya kay Lola, subalit nakailag lamang si Lola Kuring. Nanginginig ang mga tuhod ko at halos tumiklop ang mga kamay at paa ko sa sobrang sindak. Namamaos na noon ang aking boses. Lola, parang awan niyo na po. Mahal na mahal po namin kayo, pero pakiusap po, huwag niyo po kaming patayin. Pakawalan niyo po ako. Nagmamakaawa ako noon, subalit nagpapatuloy lamang na tumutulo ang laway niya na tila isang nababaliw na halimaw. Nagpapatuloy na nanililisik ang kanyang mga mata hanggang sa ilabas niya ang kanyang mahabang dila at nakaramdam ako ng matinding panganib. Lumakas ang kabog ng puso ko at nangibabaw sa akin ang pagnanais na makatakas sa kanyang mahahabang kuko, subalit mas malakas at makapangyarihan si Lola Kuring. Nilukuban ako ng kalituhan at matinding pagsusumamo. Ipinikit ko ang aking mga mata habang hinihintay ang napipintong kamatayan ko noong gabing iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa hindi inaasahang pangyayari ay narinig namin ang malakas na tunog ng grandfather clock na tumama sa 12 ng hating gabi. Dumagundong ang malakas na tinig ni tatay. Umalis ka sa loob ng aming pamamahay. Hindi na ikaw ang aking ina. Isa ka ng halimaw ng kadiliman na dapat puksain. Isinaboy ni tatay ang isang botelya ng benditadong tubig, kasama niya ang isang pari na may sinasambit na dasal. Hawak ang isang rosaryo. Natulala kami sa aming nasaksihan. Nagulat pa kami nang bigla silang lumitaw sa aming harapan. Hindi na namin maunawaan kung saan sila dumaan. Sa sobrang takot na nararamdaman namin sa karanasan sa pagsalaki sa amin ni Lola Kuring ay halos hindi na namin naramdaman ang presensya ng aking tatay, gayon din ng kanyang kasamahang matandang pari. Sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ikaw ay pinupuksa ko na manumbalik sa kadiliman at huwag nang gambalain ang mga tao sa mundo. Palakas ng palakas ang kanyang tinig, kung kaya't mas lalong kinakitaan ng galit ang aswang. Nabitiwan niya ako at akmang sasalakayin ang matandang pari nang biglang humarang sa kanya ang aking tatay. Hawak niya ang isang mahabang malaking sibat. Pinasunod niya si Lola Kuring sa labas ng bahay at doon niya inasinta ito sa kanyang dibdib. Nagsilabasan kami at napansin namin sa kalangitan ang unti-unting paglabas ng araw sa mga ulap. Nag-uumpisa na noong sumapit ang umaga. Eksaktong tumama sa dibdib ni Lola Kuring ang sibat.
Paikot-ikot siya sa ere habang nagsisigaw sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nagtakip ako ng aking tenga dahil napakasakit sa tengang pakinggan ang kanyang mga tili na tila pinupunit sa hangin ang pag-ungol at paghikbi niya. Inabot ng matagal na oras bago pa lumipad patungo sa may kakahuyan ang aswang na ito. Nang magsimula ng magliwanag sa buong kalupaan ay mabilis na nasunog at namalat ang balat ni Lola Kuring. Bumulusok siya sa lupa at manakanakang sumabog na tila isang dinamita. Niyakap ako ng mahigpit ng aking tatay at pagkatapos ay tumakbo kaming lahat sa direksyon patungo sa kinaroroonan ng katawan ni Lola Kuring. Nag-umpisang tumangis ang aking ama habang kinakausap ang abo ni Lola Kuring. Patawarin mo ko, ina. Hindi namin kayang talikuran ang batas ng tao, gayon din ang batas ng Diyos upang tanggapin ang inyong pamana. Nawa ay matahimik na rin ang inyong kaluluwa saan ka man naroroon. Baon namin ang inyong pagmamahal, ina. Hinintay naming mag-umaga at nagdesisyon ang aking ama na ipunin ang kanyang abo at ilagay sa isang malaking garapon. Nakiusap siya sa matandang pari na magkaroon ng isang maiksing misa at pagkatapos noon ay nag-alay kami ng kaunting dasal para sa kaluluwa ni Lola Kuring. Kinabukasan, iningatan ng aking ama ang abo ni Lola Kuring. Itinago niya ito sa tukador ng aming kabinet. Bumalik kami sa aming bahay at nagpaalam na ng isa-isa ang aking mga pinsan upang umuwi na muna sa kanilang mga tahanan. Naglikpit kami ng aking tatay ng mga ginamit na kumot, unan, folding bed, maging ang mga kasuotang isinuot ni Lola Kuring ay maayos naming inilagay sa sisidlan upang malabhan bago itago ito sa tukador. Makalipas pa ang ilang minuto ay mayroong ipinagtapat sa akin ang aking ama nang magtungo kami sa may balkonahe ng bahay. Nagpakawala muna siya ng isang malalim na buntong hininga bago sinimulang magsalita. Ramdam ko ang bigat at tensyon sa kung anumang isisiwalat niyang lihim sa akin. Anak, hindi ko sinasadyang patagalin ang sikretong nasaksihan mo tungkol sa tunay na pagkatao ng Lola Kuring mo. Ang totoo ay nasa dugo ng ating angkan ang pagiging isang aswang. Ang ama ni Nanay Kuring na si Lolo Filimon ang unang aswang ng pamilya natin. Siya ang nagbigay ng itim na perlas kay nanay upang maipasa ang kapangyarihan ng pagiging aswang. Subalit nang magsimula na siyang umapak sa matandang edad, ay tinangka niyang ipamana sa amin ang itim na perlas. Si Pablo na panganay kong kapatid ang kanyang napasahan ng kapangyarihan, kung kaya't siya ang naging aswang sa aming magkakapatid. Nagimbal ako sa aking mga narinig. Pero itay, hindi ba't base sa mga naririnig ko sa pamilya po natin, nabaliw po si Tio Pablo simula nang mamatay ang kapapanganak niyang bunsong anak. Nagpakamatay po siya, di ba, sa matinding kalungkutan niya? Tama po ba, itay? Napailing ang aking tatay. Hindi. Ang totoo, kinain niya ang kanyang bunsong anak noong sanggol pa lang ito. Napatay siya ng kanyang asawa sa engkwentro at pinalabas ng pamilya na nagpakamatay itong si Pablo. Napakasakit sa amin ang kanyang sinapit, kaya isinumpa naming magkakapatid na hindi kami susunod sa kanyang mga yapak. Ibinalik namin ang itim na perlas kay nanay at nangako kaming hindi namin tatanggapin ang pamanang kapangyarihan niya.
Hindi ko naman akalain sa mga apo niya ibabalik ang mana. Tingnan mo, nagkaroon patuloy ng malaking kaguluhan na naging sanhi tuloy ng kanyang mabilisang kamatayan. Matapos sabihin sa akin yun ng aking ama, nag-umpisang tumulo na ang mga luha sa mga mata niya. Hindi ko akalain sa matagal na panahon ay mayroong itinatagong malagim na sikreto ang pamilya namin dahil sa pagiging aswang ni Lola Coring. Pinagsisisihan namin ang mga nangyari noon at hanggang ngayon ay hinahabol pa rin kami ng kagimbal-gimbal na krimen ng nakaraan na hindi namin matakasan. Sana mapatawad ng Diyos ang nangyari sa pamilya natin. May kung anong kumirot sa puso ko at niyakap ko ng mahigpit ang aking ama. Namatay na si Lola Coring mo. Pero mapagpatawad ang Diyos. Maaaring ang buhay niya ang naging kabayaran sa pagkakasala ng buong pamilya. At ngayon ay binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng isang bagong pag-asa upang mabuhay at magsimula muli. Matapos ang salaysaying iyon, pinunasan ko ang mga luha sa mga mata ng aking ama at noong mahimasmasan na siya, ay nagpatuloy na kami sa paglilinis at pagsasaayos ng aming bahay. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Taong 2014 nang mangyari sa akin ang karanasang ito, Kuya Barry. Ako nga po pala si Ford, 22 anyos. Abala kami sa pagbabasa ng libro ng kalabitin na ni Alma. Anya, dumating na raw si Aling Ofelia, ang nanay niya. Tumigil ako sa ginagawa ko at napatitig sa kanyang nanay. Tinantya ko kung nagbibiro lang ba siya o nagsasabi ng totoo. Nakita ko itong kausap ito ng aming guro. Sa kanyang seryosong tingin at kabadong boses, nahalata kong nagsasabi nga si Alma ng totoo. Kaya naman hindi ko maiwasang kabahan ng sobra. Kasi nga umiiyak noong isang araw ang aking kaklase. Pinagtatawanan siya ng mga estudyante sa labas. Kesyo may lahi raw silang aswang at kumakain ng lamang loob ang kanyang nanay na mariin niyang itinanggi. Nanuntok si Alma ng isa sa mga kaklase namin kaya nalaman ng aming guro ang dahilan kung bakit siya umiyak. Isang buong araw kong napapansing hindi siya kumikibo. Sabi niya, galit na galit daw ang nanay niya sa kaklase naming si Jake. Naawa din ako dahil pumasok siya sa klase namin na may pasa at namumulang mga mata. Anya, humanda raw ang aking mga kaklase na natatawa sa kanilang pamilya. Magsisisi raw ang mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit kabado akong makita ang kanyang nanay ngayon. Samot-saring alalahanin ang pumasok sa aking isipan. Paano na lang kung biglang magbago ng anyo ang kanyang nanay at lantakan kaming lahat? Wala pa naman akong kasalanan. Hindi ako kasali sa usapang walang katuturan. Palagi akong pinagsasabihan ng aking mga magulang na umiwas ako sa gulo. Sinunod ko naman iyon sa takot na baka mapagalitan ako. Pero iba ang takot ko ngayong nariyan ang nanay ni Alma. Pakiramdam ko katapusan na ng mundo. Nanlamig ako nang isuyod ni Aling Ofelia ang kanyang mga mata sa loob ng aming classroom. Kakaiba ang ngisi niya. Nakaririmarim. Naisip ko tuloy, nagugutom na siya at pinagpipilian na lang kung sino sa amin ang gusto niyang lamunin. Kabadong napasiksik ako sa gilid ng aking upuan at sinikap na matakpan ng nauuna kong kaklase. Natatakot ako kay Aling Ofelia. Wala pa namang ebidensya na siya nga ang aswang, ngunit
Sa pananalita kasi sa akin at mga kwento ni Alma ay mukhang nakakatakot nga ang nanay niya. Naaalala ko, nag-aaral pa lang sa elementarya ang kuya kong si Jacob nang ikwento niya sa akin ang nakita niyang minsang pauwi siya galing sa eskwelahan. Nakita niya sa isang bakanting lote itong si Aling Ofelia na tila asong nilalamukos ang isang basang plastik na may lamang-lamang loob ng baboy na nangangamoy na. Kinakain niya ito ng hilaw at halos mawala pa ito sa katinuan habang napapapikit siya sa labis na sarap. Nagtaka naman ako kung bakit hilaw ang kanyang kinakain at hindi ba sumasama ang kanyang pakiramdam habang nilalanghap ang masangsang nitong amoy. Akala ko isang beses lang iyon nangyari pero hindi pala. Si nanay mismo ay nagkwento kung papaano niya natuklasang aswang itong si Aling Ofelia. Gabi daw noon at nasa tindahan siya upang bumili ng suka nang mapansin niyang naglalakad pa uwi itong si Aling Ofelia. Kabisado niya kung nasaan ang bahay nito dahil nga magkaklase din sila noong maliliit pa sila. Salungat kasi ang kalsadang tinahak nito kaya naman palihim niya itong sinundan. Hindi niya maiwasang kabahan nang mapansing habang papalayo ay nagbabago ang bulto ng katawan nito na nagre-reflect sa liwanag ng buwan. Dali-daling tinalunton ni nanay ang kalsadang tinatahak nito. Nakita niya kung papaanong maghubad ng saplot sa buong katawan si Aling Ofelia at magpahid ng langis sa buong katawan. Nang kumintab na nga ang balat nito, naging kulay abo iyon at pinarisan pa ng mapupulang mga mata na tila kayang pumatay ng sandosenang inosente sa isang iglap. Dahil dito, nagtatakbo papalayo si nanay at hindi na ginustong makipag-usap pa kay Aling Ofelia. Hanggang sa mag-asawa na nga si nanay ay daladala na niya ang kanyang takot na nararamdaman sa kanyang kapitbahay. Tinitigan ko ulit si Aling Ofelia. Sa pagkakataong ito, Kuya Bari, pinapasok na siya ng aming guro sa loob ng classroom. Maganda naman itong si Aling Ofelia. Maamo ang mukha na parang isang diyosa. May mahubog na katawan, malaporselanang balat at kapareho ng isang larawan ng anghel ang kabuuan ng kanyang hitsura. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Alma sa aking kamay. Sabi niya, mukhang mangyayari na raw ang kinatatakutan niya. Napalunok naman ako dahil sa kanyang itinugon. Madalas niyang ikwento na taon-taon ay nag-iimbita ang kanyang nanay ng mga kaklase niya para isama sa bahay nila. Ang sabi ay may pagsasaluhan lang daw na masarap na putahe dahil kaarawan ni Alma. Pero ayon sa kaklase ko ay linlang lang iyon. Nag-iimbita talaga si Aling Ofelia ng mga estudyante sa bahay nila para takutin at gawing hapunan pagkatapos. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nanginginig na pinakinggan ko ang mga binanggit na pangalan ng aming guro. Hindi ako kasama. Naku, salamat naman. Ngunit gusto kong pagsisihan ang nakikitang mga ngiti sa aking mga kaklase. Mukhang sabik na sabik pa silang magpunta sa bahay nila Alma. Ang pinakaunang inimbitahan pa talaga ay ang kaklase naming nagpaiyak kay Alma.
Madali lang namang makausap ni Aling Ofelia ang aming guro dahil magkumare naman sila. Sa katunayan niyan, ninang ni Alma ang aming guro. Nagtatawanan pa nga ang dalawa habang masayang nag-uusap, pero alam ko, mamaya babalot na ang lagim sa kanyang buong pagkatao. Bandang 6:00 nang magpunta sila sa bahay ni na Aling Ofelia. Mahigpit akong binilina ni Alma na huwag sasama dahil delikado. Gayunpaman, palihim pa din akong pumunta, Kuya Bari. Malaki ang bahay ni na Aling Ofelia na minana niya mula sa yumaong asawa. Heto pa ang isang nakakatawa dahil namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit na anemia. Ang ibig sabihin, naubusan na raw ito ng dugo. Duda ko si Aling Ofelia ang may kagagawa nun. Baka gabi-gabi niyang kinukonsumo ang kanyang asawa kaya maaga itong pumanaw. Walang ingay na umakyat ako sa bakod at nagtungo sa kanilang hardin. Doon ko piniling magtago kasi nga maraming halaman at hindi ako mapapansin kaagad. Nakikita kong pinagsisilbihan ni Aling Ofelia ang mga kaklase ko habang nakahilera sa mesa. Hindi ko tuloy alam kung papaano ko nga ba ililigtas ang aking mga kaklase. Maging si Alma ay nakikita kong lupaypay at malungkot na para bang alam niyang may hindi magandang mangyayari. Tumawa ang kaklase naming nagpaiyak kay Alma. Anya, maganda pala kung palaging inaasar ang babae kasi naiimbitahan pa sila ng nanay Ofelia niya. Tumawa ang ginang at sinabing kumain lang sila ng kumain. Sa kalagitnaan ng abala nilang pagkuha ng pagkain, nagimbal ang isa sa mga estudyante nang makasandok siya ng isang putol na tenga mula sa sabaw. Hintakot na nagkagulo ang mga kaklase ko sa loob pero galit lang na tumayo si Aling Ofelia. Sinabi niyang bakit kinatatakutan ng mga bata ang kanyang putahe, gayong iyon ay bagong katay pa lang daw. Ganoon ang nangyari sa mga batang palaging ginagawang katatawanan ang kanilang pamilya. Magtatakbuhan na sana ang mga kaklase ko nang walang babalang lumundag si Aling Ofelia habang nagbabago ito ng kanyang anyo, sabay sakmal sa hindi nakagalaw na mga estudyante. Tingin ko ay nawala ang kanyang pagiging tao dahil biglang pinagkakalmot niya ang isang batang babae hanggang sa magkasugat-sugat ito. Hindi ako nakagalaw nang makita kong natalsikan ng dugo si Alma at basta na lang napatitig sa ginawa niyang pagpatay sa aming mga kaklase. Ni maging si Jake hindi niya pinalampas. Rinig na rinig ko mula sa aking pinagtataguan ang kanyang pagmuya na parang wala ng bukas. Pakiramdam ko, sariling laman ko ang nilalantakan niya. Sa bawat hiyaw at ungol nito ay wala man lang akong magawa maliban sa pagkuyom ng aking kamao at pag-iyak. Ni hindi ko nagawang sumigaw sa takot na malaman nilang naninilip ako at humantong sa tagpong ako naman ang pagbabalingan nila. Sa tagal ng pagkakakilala ko kay Alma, hindi ko lubos akalaing nakakaya niyang pagmasdan ang krimen na ginagawa ng kanyang ina kahit kasuklam-suklam na ito. Hinayaan niyang hilahin ng kanyang ina ang katawan ng aking kaklase at punitin ang balat sa dibdib hanggang tiyan. Nang makita nito ang mga lamang loob ay wala na siyang delikadesang sumalampak ng upo sa sahig at hinugot ang mga ito saka walang pakundangang nilamon. Nakahihindik palang mambiktima ang isang aswang. Nakakatakot at nakakapangilabot. Sa halip na magtawag ako ng tulong
ay tarantang nagtatakbo na lamang ako papalayo. Sa totoo lang, Kuya Bari, ilang beses akong binangungot matapos ang gabing iyon. Idineklarang missing ang aking mga kaklasing gayong alam na alam namin na inimbita ito ni Aling Ofelia sa bahay nila. Tinakot kami ni Ma'am at pinagsabihang wag na wag kaming magsasalita kung ayaw naming mapahamak. Si Alma naman ay tuluyan ko nang iniwasan. Alam kong hindi niya ginustong maging aswang ang kanyang ina, ngunit hindi naman sapat na rason yung natatakot siya rito, kaya kailangan niyang manahimik hanggat nabubuhay siya. Sa ngayon po, inilipat na ako ni Nanay ng ibang eskwelahan. Umaasa akong wala na akong classmates na may nanay na aswang. Kapag naaalala ko si Aling Ofelia, ay nakikita ko sa aking balintataw ang krimeng ginawa niya ilang taon na ang nakaraan. Nagkaroon yata ako ng trauma, Kuya Bari, dahil sa aking mga nasaksihan. Halos hindi ako makatulog dahil sa banta ng mag-inang aswang na iyon. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pangyayaring karimari-marim na iyon, ay nabalitaan kong pumanaw daw si Aling Ofelia sa kadahilanang hindi ko na naalaman pa. Si Alma naman ay kinuha daw ng kanyang lola at doon na nanirahan sa isang parte sa Kabisayaan. Hindi na rin nabanggit kung saang lugar ito at wala po akong planong alamin pa. Noong mga nagdaang panahon, hindi ko po alam kung anong nangyayari sa baryo namin. Ngunit naging panatag na rin ako dahil po wala na ang kinatatakutan ko na nanay ng classmate ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami at sana po'y maibahagi niyo po ito sa inyong channel sa mga darating na araw. God bless po sa ating lahat at sa lahat ng mga kasundo na nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ford. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.